Magandang balita para sa mga taga Luzon at Mindanao, kaunting ginhawa sa binabayarang electric bill ang inyong mararamdaman. Pero bad news naman para sa mga taga Visayas dahil kayo dyan may taas singil. Nakatutok si Maki Pulido. Dahil pahirapan bayaran ang bill ng kuryente, maghahagilap muna ng mauutangan si Aling Estrella para mabayaran ang natatanggap na disconnection notice. Halos iiyak ka na para hindi pa puputulin yung ilaw mo. Maaring bukas magkakaalaman kung sa buwan ng Oktubre makakahinga tayo ng bahagya sa mahal ng Meralco bill. Pero nauna nang nag-anunsyo ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na bababa ang sisingilin nilang ancillary service o reserbang kuryente ngayong buwan. Bahagi ito ng transmission charge na 10% ng Meralco bill. Good news kung taga Luzon ka at Mindanao. 9 centavos per kilowatt hour kasi ang ibababa ng singil sa Luzon at 2 centavos sa Mindanao. Bad news naman sa Visayas kung saan tataas ng 29 centavos per kilowatt hour ang singil. Pass-through charges yan at hindi mapupunta sa NGCP. For this month, as with last month, more than 50% ng billing namin is for ancillary services. And that proportion is largely driven by market prices sa reserve market. Kalahati na ng sinisingil ngayon ng NGCP ay para sa kinontrata nitong ancillary service o reserbang kuryente. Nang sumipang bentahan sa reserve market noong Pebrero, 5.7 billion pesos ang kinailangang singilin ng NGCP sa mga electricity consumer. 1.7 billion pesos pa lang ang nasingil na noong Hunyo. Hinihintay pa ang desisyon ng Energy Regulatory Commission kung kailan masisingil ang natitirang 4 billion pesos. Nagbabala na dati ang NGCP na madaragdagan ang sisingilin nila kung pilitin silang kumontrata ng reserbang kuryente. Pero sabi ng Department of Energy, kailangan ng reserbang kuryente para mas tiyak ang supply ng kuryente. Na kung una yung reliability ng system at para maiwasan natin ang any yellow or red alerts. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.